Hello mga kumarites, ito naman yung kaganapan namin kagabi. Nagkaya-kagan nga pala kami mag-asawa na pumunta ng bayan. At ito nga pala si Mami Loy with another mini vlog. Wala na nga palang laman yung aming lagay ng prutasan, kaya naman sabi ko sa aking asawa ay bibili nga kami ng dalang hita. At syempre samahan na nga natin ng kaunting gala. At kung mapapansin nyo nga, hindi nga namin kasama ang aking anak dahil nga naandun nga siya sa aking biyanan. Dahil nga pagka ganitong bakasyon ay mas gusto nga noon doon. Dahil nga kasi pag may pasok naman ay hindi nga siya nakakapunta doon. Pagka ganito nga magpapasko ay lagi na nga la ang traffic. Kaya naman doon nga kami dumaan sa may shortcut at dito nga kami nagkaya-kagan sa Sampaloc Lake. Wala pa nga kaming kinakain na hapunan yan, kaya naman sabi ko nga ay dito na nga lang kami kumain. Ide-date na naman ako. Charis. Ganito na nga lang kasi yung aming banding mag-asawa at lumalabas nga kami minsan. Pero pagka nga walang pera ay tamang sa bahay na laang. Dahil kung mapapansin nyo nga kami mag-asawa ay lagi na nga lang puro trabaho, bahay at wala na nga kami nagiging banding niyan. Kaya naman ganito na nga lang ang ginagawa namin, nagka-quality time kami dalawa laang, charis. Pero mas lamang pa rin yung banding niya sa mga manok dahil nga yun ay tuwing hapon ay binibisita noon. Kaya naman kung magdadagdag pa siya bukod sa akin at sa kanyang manok ay ewan ko na laang. At dito na nga kami napadpad sa may Sweet Tooth. O order nga sana ko, yun nga lang ay sarado na nga sila. Pero yung ibang kainan nga dito sa loob ay bukas pa. Dito lang din naman yan sa may tapat ng Sampaloc Lake. At ayan, ang in-order ko nga ay itong hotdog na may kasamang nachos. At yung asawa ko nga ay kanin naman yung kanyang in-order. At titingnan natin kung papasaba sa panlasa nitong aking asawa ang mga pagkain dito dahil nga napakaselan ng bibig niyan. Kaya naman ayan, magre-rate nga tayo ng mga pagkain dito ng walang kaetyosan. Alam nyo naman na pagka sinabi ko ngang masarap ay masarap talaga. Pero pagka nga hindi masarap ay sinasabi ko din naman. At ayan nga yung order ng aking asawa, liempo na may kasamang itlog. At meron na din nga palang kasamang drinks. At ang pinagbayaran ko nga pala dyan sa kinain namin ay nasa 200 plus lang. Hindi pala ako nagbayad, yung asawa ko pala. At ayan, tingnan nyo nga, kakakain pa lang pero may reklamo na agad. Ang sabi nga niya ay meron nga daw kakaibang lasa. Kaya naman sabi ko nga ay patikim nga ako nung kanyang pagkain. At ang tinikman ko nga muna ay yung liempo. Ang sabi ko nga ay okay naman yung lasa ng liempo at lasa ng inihaw. Sabi nga niya ay may lasa nga daw yung kanin, kaya naman yung kanin nga ang tinikman ko. Sabi ko nga ay oo nga, meron nga lasa yung kanin. Pero yung karne naman ay okay naman yung lasa. Siguro ay mumurahin yung kanilang bigas na ginamit dito kaya may lasa yung kanilang kanin. Sabi nga niya dapat isang kanin na nga lang daw yung in-order ko. Sabi ko naman sa kanya ay talagang dalawa yung kasama na kanin doon. Sabi nga niya ay baka daw hindi niya maubos yung kanin. Tingnan na lang natin mamaya kung mauubos niya. Pagkatapos nga niyan ay kumain na rin naman ako nitong aking in-order. Parang nakalagay nga doon ay chili corn dog na may kasamang nachos yung na-order ko. Okay din naman yung lasa pero kung i-compare ko nga siya sa 7-Eleven ay yung sa 7-Eleven nga yung pipiliin ko. At kung i-rate ko nga to ng 1 to 10, ang ibibigay ko nga lang ay 4. Dahil yung tinapay nga niya ay medyo may pagkabuhaghag. Pero okay din naman, pagkain pa din naman yan kaya naman inubos ko na din. Syempre kahit anong pagkain pa yan, mura o mahal, basta libre ay masarap. Charis. Sabi ko nga dito sa aking asawa, kung i-rate yung kanyang kinakain ng 1 to 10 ay ilan yung ibibigay niya. Ang sabi nga niya sa akin ay 5 nga lang daw yung ibibigay niya dahil tingnan nyo naman yung kutsara nga ay nababaluktot. Konti na nga lang ay baka mabali na. Charis. Ngayong araw nga pala ay Sabado kaya naman hindi ganun matao dito. Pero bukas nga Linggo, asahan nyo mas madaming tao pagka Linggo. Sabi ko nga sa aking asawa, bakit nga parang wala masyadong ganap dito sa Sampaloc Lake ngayong taon. Dahil dati-rati nga ang daming pailaw dito, ngayon nga ay hindi nga masyado. At tingnan nyo naman, sabi nga niya ay hindi nga daw niya mauubos yung kanyang pagkain pero naubos din naman. Taba, kalain mo, ang sabi pa sa akin ay hindi nga daw siya nabusog. Kaya naman dito ko nga siya niyakag sa may isawan. Dahil dito talaga sa Sampaloc Lake ay marami talaga nagtitinda ng isaw. Kaya ang sabi ko nga sa kanya, itigil niya nga dito at sagot ko siya, charis. At dahil siya nga ay nagbayad ng kinain namin doon, siya naman ang ililibre ko dito sa may isawan. At dahil medyo gabi na nga niyan, wala na nga rin masyadong tinda. Pero may mga ilan-ilan pa rin naman na mga bumibili. At ayan nga mga tinda nilang isaw dito. Sabi ko nga sa aking asawa ay siya na nga ang pumili ng aming kakainin. Sabi ko nga ay kuha niya nga lang ako ng dugo at saka ng isaw. Bihira lang din naman kaming kumain ng ganito dahil nga masama rin naman sa katawan. Kaya nga kung kakain kayo nito ay wag masyadong madalas. Dahil nako pagka nga nakikita ni Mudra na yan ang kinakain namin ay pinagagalitan kami. Asahan mo, napakadami na nung sinasabi. Dahil minsan talaga pag nagkikrave ako ng ganito ay talaga namang inuulam ko sa kanin. Sinasabaw ko pa nga yung suka sa kanin. Pero hindi ko nga minsan pinapakita kay Mudra dahil nga pagagalitan kami. At ayan, i-flex ko nga pala itong suot ko na polo at in-order ko nga lang pala yan sa TikTok. At bagay na bagay nga sa mga chubby na katulad ko, hindi halata ang mga bilbi. Syempre, link sa comment section, char. At kung isa ka nga rin pala sa taga San Pablo, doon nga sa may tapat ng medical ay may mga nagtitinda nga din pala ng isaw. Masarap nga din pala yung isaw doon at masarap nga yung timpla ng suka. Kahit naman hindi masarap yung isaw, basta nga masarap ang suka ay katalo na. At ayan, itong in-order namin ay halagang 85 pesos lang. Hindi na rin naman kasi kami umorder ng madami dahil nga baka hindi naman namin maubos. At pagkakuha
pagkuha nga namin itong aming order ay humanap na nga kami ng pwesto sa ibaba. Dahil dito nga sa taas ay marami na nga tao. Syempre walang bakante kaya naman dito na nga lang kami hahanap. Dito naman kasi sa Sampaloc Lake ay marami ka namang mauupuan. At ayan, nakahanap na nga kami ng pwesto ng aking asawa. At syempre nung natikman ko nga, ang sabi ko nga sa kanya ay hindi masarap yung suka. Masarap pa kako yung binili kong suka dun sa aking katarbaho. Ay Diyos ko, wala man lang katamis-tamis ang sukang are. Sabi nga ng aking asawa ay naku, puro palpak nga daw yung aming kinakainan. Pero syempre wala naman kaming no choice kundi ubusin na rin aming kinakain. At buti na lang talaga at kakaunti yung aming binili. Pero kung masarap nga ang suka nito ay pati nga suka ihihigupin ko. Ngali-ngali ko na nga lang din talagang iuwi tong isaw at yung suka na nga lang sa bahay sana ang gagamitin ko. Dahil yung in-order ko nga suka sa katarbaho ko ay talaga namang masarap. Kaya naman talagang tinitipid-tipid ko yung suka ngayon. Kung nga pala sa Sampaloc Lake ay malamig na nga rin ang simoy ng hangin. Kaya naman kung pupunta kayo dito ay magdala na nga rin kayo ng jacket. At pagkatapos nga namin kumain ay nagyakag na nga ako dito sa bayan. Naghanap-hanap nga kami ng prutasan na bukas pa. Yun nga lang ay mga sarado na nga. Okay lang naman na kahit hindi ako makabili ng ibang prutas basta makakita nga lang ako ng dalanghita. Dahil naku, si Kumarites nyo sipong-sipon na naman. At buti na nga lang dito nga sa may kalsada ay nakakita nga kami na may nagtitinda ng dalanghita. At ayan, hindi na nga rin kami naghanap ng iba at dito na nga lang din kami bumili. At maya-maya pa ay may humuy-huy nga sa akin. At ayan, shoutout nga pala kay Norman at kaklase ko nga yan nung first year high school. Sabi ko nga sa aking asawa, isama niya nga sa vlog ko. At ayan, namimili na nga ako nitong dalanghita. Sabi kasi sa akin ni Mudra, kapag bibili nga daw ako ng dalanghita ay yung lubog daw yung puwit at manipis ang balat. Ay Diyos ko po, Mayo, kailan ba nagkapuwit ang dalanghita? 40 pesos nga pala ang kilo nitong dalanghita, kaya naman 2 kilo na nga yung aking binili. Dahil maganda nga din talaga to kapag ka nga sinisipon tayo. At pagkatapos ng kumain ay ito nga ang aking nilalantakan. Maganda din talaga kasi kapag ka ikaw talaga yung pipili ng dalanghita. Dahil yung iba kasing dalanghita ay pagka binuksan mo ay dry nga yung loob. Siguro ay hindi nadidiligan, charis. Sabi ko nga sa aking asawa ay videohan naman ako nang meron naman siyang silbi. Dahil sabi ko nga tingnan niya yung ibang mga vlogger, may mga taga-video. Sabi ko pa nga sa kanya, si Janela in Japan, si Miss Jen Bilog, mga binibidyohan ng mga partner nila. Sabi ko pa nga sa kanya ay ayusin ang pagbibidyo, yung hindi maalog. Kaya naman ayan, pagsahod ko nga dito sa Facebook ay may sweldo ka rin, charis. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung may pera ba talaga dito sa Facebook ay opo, meron talaga. Basta matyaga ka nga laang talaga. Dahil sasabihin ko talaga sa inyo mga kumartes, hindi pala talaga madaling maging vlogger. Kailangan mo din talaga maglaan ng oras at saka effort. At syempre kailangan mo din talaga maging consistent sa pag-upload. Dahil kung hindi ka nga magiging consistent ay hindi nga makikita yung mga video mo sa ibang tao. Pero sa akin nga kahit nga walang nanonood ay okay lang. Sa akin lang ay nag-e-enjoy lang talaga ako sa aking mga ginagawa. At ayan, pagkatapos nga namin bumili ng dalanghita ay umuwi na nga rin kami mag-asawa. At yun lang naman mga kumarites ang kaganapan natin for today's video. Babush!